since 1978 up to 1993. Tapos nagpalipat-lipat na ako ng ibang recycling center. Nagkakaroon ako ng Cavite. Tapos ako magtrabaho sa recycling tank at mga year 2000. So, napakatagal na po pala. Napakabang experience ko sa paper recycling. Tapos dito sa pangalawa, what have you made to decide to be part of this program? Kasi gusto ko rin nakatulong sa mawasan ba yung waste. Kasi pagka yung waste natin, almost 80% niyan, yung may recyclable. Only kung meron kang pagkagawang pattern para sa recycle. Kasi yan, usually yung ginagawa dyan, nililipify. Then after nililipify, ito solidify naman ulit. Sa heat ang nagagawa niyan yung tubig at saka yung init. Like yung papel, pag ito nilusaw mo, may tubig. Pag dumaan ito sa dryer drum, may yung papel siya. Sana nyo na-recycle niya. Para na dito na ako dito. Sa number 3, how educated you think the locals are in terms of data awareness and proper waste? Hindi naman nangyayari ito. Kasi meron tayong mga advocacy yung mga gobyerno natin, proper segregation, which is hindi naman nagagawa. Kaya kung minsan makita mo, imbis na yung waste natin mga 20% ng total 100%, ang nangyayari, minsan 100%, 85%, 90%, kasi hindi nga natin-segregate properly. Yun ang sagot ko. Tapos, ito naman number 4, what are the present problems of the city among its residents in Pilipinas? Yung unproper segregation ng waste natin. So, parang lang po kayo. Ganun na nangyayari talaga eh. Aminin na natin ang totoo dahil pati tayo ganun din gumising. Tapos sa what the city officials solving the problems pa rin na naman. May mga campaign sila. Yun nga na. Hindi naman dapat. Yun ang problema. Parang ano pong mga campaigns? Yun nga, improper segregation, yung mga bote, walay mo, di ba? So, hindi po Tapos, nila pinapalo. minsan hindi. Kita mo naman yan. Huminigay ka ng mga basurahan. Halo-halo po. Hindi na po nila ito. Tapos, which our resolutions daw effective so far? Parang Wala po. Hindi pa po talaga, kumbaga hindi pa po talaga na... alam mo, para masunod yan, pag nakita mo may nagtapo ng halo-halo sa kalim mo, baka sakali sumunod. Baka Diba? po, lahat masama. Oo, kasi wala eh. Wala talaga. How effective is recycling in terms of waste reduction? Malaki. Kasi pag halimbawa, yung waste ko, mga papel, makakuha ka ng 50% to 100%, may 50% ka na natitira. Yung bote, hiwalay mo, yung bakal, hiwalay mo. Magiging residue mo, pinakamataas na 20%. So, yung 80%, wala na yun. Parang hindi talaga siya. Oo. Ganda yun. So, how can people greatly benefit from recycling? Yung iba na, saleable eh. Katulad ng bote, bates. Napitenta yun, di ba? Pwede rin po siyang gawin sa ito. Tsaka yun, nagiging pera talaga. Yun nga pinagtatapos ng mga anak ko eh. Nagkahakot ako ng papel sa inyo. Since 1995 kasi, nagkahakot ako ng papel sa Mentos. So nabag niya po pala yung mga kamag-anak ko po. Sino Agustin na nga dyan dati. Kausap ko. Kung ako nagtrabaho sa... Since 1995 po. Kung ako nagtrabaho sa eskwela na yan, retired na ako. Eh, 29 years na eh. Sabi nga ako yung mukha yung papel dyan. So dami yung para na maano po ecology na po. Oo, marami nagpalit-palit na nag-handle ng nagbebenta ng ecology dyan. Siguro, kung hindi ako nagkakamali ng bilang, naka-anim na ako sa vision, nagpalit-palit. Tapos, what can possibly be the challenges that can be encountered? Recycling will be done in wider community. Wala naman siguro, hindi maayos pa tayo. So, pag halimbawa, nag-bigyan na natin, pwede naman natin sa mga waste facility, siguro naman makukuha to. Hindi. Basta may gusto mo pwede. Nasa sa iyo yun. Kaya nakita nung number 10 ng question. How do you say about the trust program done in many cities? Ito makakahikaya ito ng tao. Kasi pag halimbawa, katulad natin, may hihirap. Halimbawa, ilang pera ka, bigyan ka ng 50 pesos dahil mo sa atin ng basura mo para hindi mo alam. Pera na yun. Sa mga katulad natin mahirap, ewan po kaya, sige, mayaman kayo, kami mahirap. Pag inopera kami ng 50 pesos sa isang kilong bigas, isang sakong basura, bibigay ko talaga agad. Kasi nakakatulong. Parang hindi lang po talaga natutulong ang sarili ng pati. Oo, maraming nagagawang buti yung gano'n. May enhance na nakakatulong sila sa kapwa. At the same time, yung recycling mo natutupad.
ba, nakakasunod ka. Tapos number 11, do we have a trust to pass rocket in the city? Di ba? Hindi nga po yan. If yes, how it is so far, if not, if feasible, pwede yung gagawin sa patin. Ano, pwede. Kaya lang. Pero so far po, wala pa po. Wala rin akong talita. Wala rin po, wala pa po nabalita. Ako, taga-bayanan ako dati. Apo. Sa bayanan, barangay bayanan. Apo. Yung basura mo palit ng bigas mo. Ganun. Kasi pag baka makulit. Opo. Baka hindi rin po talaga Sabihin natin yung totoo dahil tayo mga Pilipino nagkakaintindihan. Alam mo sa Pilipino mali. Opo. Lalo na po pag malaking pera. Ganun na, naghahabulan pa sila sa pera. Tapos yung last na question mo, what is your advice to the public regarding waste management disposal? Proper segregation, tapos sundin mo yung utos ng gobyerno na kung halimbawa yung ganun ay pwedeng i-recycle, bakit hindi? Kasi may benefits pa rin sa'yo yun pag nabili yung sa'yo. Katulad ng ginagawa ko sa Mericos, kukunin ko ang basura nyo, bibili ko, babayaran ko sa inyo, may ecology repera kayo. Ako kumita pa ako as commission. Tapos yung pinagpentahan ko, kumita rin ako isa. Parang pares tayo na pinagawa mo. Ano na po yung waste na recycle na po siya, kumita pa po tayo. Oo. Parang wala pong talo pag Parang pares talagang walang tayo. So far, nasagot ko na yung third question mo. Bakit po ba sulat lang sa paper yung main? Yung pinaka-main po, kaya yung words lang. Yung pinaka-main, ang ibig sabihin ng pinaka-mode. Bawat isa. Para lang po, sure po kami tama kayo na Buti na lang, nag-iyak na sa akin kasi marami